Hello, magandang araw mga kabraso. Today's video, ang gagawin natin ay biryani chicken. Ayan. Of course, papakuluan muna natin yung manok. Maglalagay tayo dito ng sibuyas, lemon, kaunting langis. Maglalagay tayo ng mga spices nila. Ayan, cardamom, hale sa Arabic. Ayan. Ilalagay natin. Maglalagay din tayo dito ng cloves. Ayan guys, cloves. Ayan. Mismar sa Arabic. Ayan, cloves. Nilalagay yan para hindi malansa yung manok pag magpapakulo. Kasi ang lansa ng manok dito. Ayan, lagyan natin. Meron din tayo nilagay dyan na cinnamon wood or yung makikita nyong parang kahoy na mabango siya, panlagay sa mga niluluto. Cinnamon. Of course, maglalagay din tayo ng baharat. Mixed spices. Yan. Lalagyan natin yan para mabawasan yung amoy ng manok pag nagpapakulo. Syempre, medyo igigisa natin siya, no? Bago natin lagyan ng tubig at bago pakuluan. Okay. Dito ka makakakita ng napakaraming uri ng mga spices na ginagamit sa pagluluto. Asin lang ang panimpla guys. Masarap na niluluto. Kasi ang nagbibigay ng aroma yung mga spices. Ayan, nilagay ko na yung manok. Medyo kinigisa ko na siya. Kailangan sumingaw yung amoy niya. Kumbaga sumipsip yung amoy ng mga spices na nilalagay para maalis yung lansa. Ayan. After na magisa-gisa, kapag nakikita natin bago siya mag golden brown, of course lalagyan na natin ang kumukulong tubig. Yung pinakulo ng tubig, ano? Pinakasabaw natin. At hihintayin natin siyang kumulo. Kasi dito hindi yung pag niluto mo basta malambot na okay, kailangan yung parang nahihimay na yung mga buto ng manok. Ayan, ito ang mga sangkap ko sa pagluluto. Meron tayong red and green bell pepper, meron tayong kusa o zucchini, may talong, may carrots at patatas. Naglagay din ako dyan ng lemon kasi hihiwain ko yan na maliliit para magbigay ng juicy taste doon sa biryani. Yan. Eto, nilagyan ko na ng hot water. Ready na siya pakuluin for 1 hour. Ayan. 45 minutes, okay na rin. Okay na rin yung kanyang lambot kapag mga 45 minutes. Ayan. Dito naman sa kabilang plate, tayo ay nagpiprito. Ayan, piniprito natin yung mga patatas, zucchini, yung talong. Ayan, zucchini yan ay kusa sa Arabic. Ayan. At ito yung ating mga pampaganda na makukulay na carrots, bell pepper, red and green. Ayan. Pero yung carrots hindi ko siya piniprito. Ginigisa ko yan doon sa sibuyas, bawang, pinalalambot ko. Ayan. May lemon tayo dyan guys. Panlagay natin yan. Pagtapos na yung ating paggigisa, ayan, maggagawa tayo na eto, isang buong malaking sibuyas. Maggigisa tayo hanggang lumambot yung sibuyas. Hintayin lang natin. Tapos igigisa natin dyan yung carrots. Tapos lalagyan natin ng tubig. Hihintayin ko muna lumambot yung carrots at kapag natuyo na siya, back to normal na siya, ganyan, ibig sabihin pag malambot na yung carrots, pwede mo nang ilagay ngayon dyan yung manok na pinakulo. Ayan, of course ang ilalagay natin dyan yung sabaw ng manok, yung pinakatubig ng ating niluluto para malasa. Ayan, at yan tubig naman na yan ng manok, yan naman ang gagawin natin dun sa pagpapakulo ng ating kanin. Marami ang proseso dito ng pagluluto guys.
Marami ka ring hugasin after mong magluto. Ayan. Kita nyo kumukulo na. Tatakpan ko muna yan at hintayin kong matuyo yung pinakasabaw niya. Kumbaga mantika na lang titira. Ayan, nakita nyo? Nilagay ko na dyan yung manok na pinakulo ko. Gigisa-gisahin ko para ma-absorb ng manok yung lasa ng mga gulay para maalis yung kanyang lansa. Okay? Lalagay tayo ng paminta, asin, and other spices. Ayan. Luto naman na yung manok. Kunting gisa-gisa na lang yan. Inilalagay ko yung mga prinito kong mga gulay-gulay para ma-absorb ng manok yung lasa ng mga gulay. Tapos mamaya, ilalatag na natin siya dun sa pinakaibabaw ng kanin ng nasa kaldero para masipsip naman ng kanin yung lasa ng ating nilutong manok. Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag naluto na yung kanin. Ayan, for the meantime, tatakpan muna natin yan after nating lagyan ng asin. Siyempre, medyo dagdagan natin ng konting sabaw-sabaw pa para hindi naman masunog yung ating niluluto. Okay. Ayan, makikita nyo. Diba ang gandang tingnan? Maganda siyang tingnan, pero ang hirap naman iproseso. Maraming kaartehan. O, diba guys? Ayan, nilagay ko na dyan yung mga ricado na natitira, yung mga gulay na prinito. Okay, luto na yan. Tama na ang timpla ng asin. Yan ang lemon. Nagbibigay siya ng balancing lasa ng manok kasi yung kanyang juice. Okay, sasama natin yan sa pagluluto. Eto na nga, hinihintay kong kumulo yung tubig kasi medyo lumamig na. Ayan, dyan inilalagay yung rice. Yan tubig na yan na pinagpakuluan ng manok. Of course, habang pinapakulo yung manok, may asin na yan, may timpla na siya. Balanse na yung alat niya. Kaya pag in-steamer mo yung ating kapag in-drain mo na yung ating kanin, nandun na yung lasa, sinipsip na tatanggalin natin of course yung mga dahon-dahon, mga baharat na pinampakulo natin doon sa manok para matira lang yung ating puting kanin. Ayan, tatanggalin natin yung mga pinampakulo natin na yan. Kasi yung lasa naman yan, nandyan na din sa sabaw ayan, ganyan ang proseso ng pagluluto. Marami kang kailangan mga kaldero bago mo maluto ang isang putahe dito. Kailangan pa yang i-drain kapag luto na yung kanin. Makikita nyong buhaghag ang kanin, hindi siya nagdidikit-dikit, at lahat ng pagkain dito is oily. Kaya karamihan ng mga Pilipinang may high blood na high blood pa dahil sa pagkain mamantika. Wala ditong pagkain hindi mamantika guys. Yan, ganyan. Okay, at ipapakita ko sa inyo kapag natapos na. Ito na yung ating kaldero na paglalagyan naman natin ng kanin. Of course, nilagyan niya natin ng langis. Hindi pwedeng walang langis sa ilalim kasi didikit yung kanin kapag inilagay mo na dyan. Diba? Lalagyan natin ng langis, tapos lalagyan siya natin ng kanin. Kapag half cook na yung kanin, yung malapit na siyang maluto, maiin-in na, lalagyan natin siya ng kanin muna sa ilalim. Ayan guys, nakita nyo, nilagyan ko ng kanin. Okay, mga 1/4 ng kanin na niluluto natin is ilalagay natin sa ilalim, and then ilalagay naman natin ngayon yung ating niluto na manok. Ilalagay natin dyan, i-arrange natin dyan. Uunahin natin mga gulay-gulay. Ayan, ganyan, katulad ng nakikita nyo. Ilalagay natin dyan sa ibabaw niyang first layer. Ayan, nilagay na natin. Of course, ilalagay na natin yung ating mga manok. Ayan, lahat ng yan ilalagay natin dyan sa first layer na yan na ating kanin na inilagay dun sa kaldero. Ayan,
At yung the rest na kanin, yun naman ang ilalagay natin dito sa ibabaw. Kumbaga pantakip natin dyan sa niluto natin yung manok. O ayan guys, makikita nyo, 'di ba? Kailangan naka-arrange para magandang tingnan pag magsasando ka na. I-separate mo una yung pinakaibabaw, tapos yung mga ano ang nasa ibabaw na. Itong manok, kanin, tapos yung manok nasa ibabaw na. Ganyan siya guys. Maraming proseso ng pagluluto dito. Hindi basta-basta. O ayan, nakita nyo. Yung inidrain ko na kanin, ilalagay ko naman siya sa ibabaw. Diba? Sinasaraduhan ko na. Itataktak na natin yan dyan lahat para masaraduhan yung ating rice. Ayan, ganyan ang magiging itsura nyan. And of course, hindi pa dyan nagtatapos. Maglalagay naman tayo ngayon sa ibabaw ng kaunting kulay. Ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung malapot na sabaw ng kanin. Hindi na siya isinasama dito sa ano. Medyo naglalagay lang ako ng konti para hindi naman matigas yung kanin. Kumbaga naglalagay lang akong konting sabaw sa ibabaw para habang nag-i-in siya ay ma-absorb niya yung tubig na yan na konti dito sa ibabaw. At yung the rest, itinatapon na niya. Nakita nyo, malapot yan. Yan ang nakakadagdag ng sugar. Kaya kalimitan, itinatapon dito yung sabaw ng sinaing. Kasi yan ang malakas magbigay ng sugar sa katawan. Yan na guys. Lalagyan natin ng kulay. Meron tayo ditong saffron powder. Ayan. Yan, may kulay-kulay na yan, saffron powder. Ilalagay natin dyan. And of course, lalagyan din natin ng cardamom powder sa ibabaw. Ayan. Kumbaga pa, yan yung aromang nagbibigay ng balancing lasa sa kanin. Ayan. Ang lasa guys ng cardamom, para siyang luya or para siyang amoy tagbak. Kung alam nyo yung halaman na tagbak, ganon ang amoy ng cardamom guys. Yan, kikita nyo. Ayan. At syempre kinukuha ko yung takip, tatakpan ko na for finish. Yan ang ating finish biryani chicken. Okay, hintay na